Okay, so tingnan naman natin yung situation number 3, no? The flooring of a warehouse is made up of double T joists as shown in the figure. The joists are simply supported on a span of 7.5 meters and are pre-tensioned with one tendon on each stem with an initial force of 745 kilonewton each. Located at 75 millimeters above the bottom fiber. Lagyan natin ng sukat. So ito daw is located 75 above. Tapos, yung initial pre-stressing force is 745 kilonewtons. Tapos may loss mamaya na 18%. Load imposed on the joints meron tayong dead load na 2.3 kilopascal. It doesn't include the self-weight, live load na 6 kilopascal. Mamaya na yan. Tapos, yung area given, YT is 88. And then Y bottom is 267. Okay? And given naman yung moment of inertia tapos yung area. Tapos gusto ko lang i-emphasize na etong etong 745 kilonewton each siya, no? So kada isa. So dalawa ito, no? Kaya mamaya times 2 yan kasi dalawa sila. So ito kasing yung binigay kasi sa atin is 745 kada tendon. Okay? So compute the stress at the top fiber of the double T at the midspan due to the initial pre-stressing force and the self-weight. Okay, so bago natin computein yun, kailangan i-convert muna natin lahat ng mga load into kilonewton per meter, no? And how do we do that? Well, we make use of this tributary width, yung 2.4 meters. The idea is, ito kasi nakapatong dyan. Kunyari yan yun, no? Sa ibabaw. Kunwari lang ganyan, no? So, ganito yan. Yung binigay sa atin is floor load. So, bali, ang mangyayari, dito mag-a-act yung dead load in a form of a pressure, no? Pressure yan. Pag ganyan siya. Kunwari yan yung dead load. Superimposed dead load. Impose dead load. Tapos, syempre, meron pa tayo ng live load. So, meron pa ulit nakapatong. Okay, so ito naman yung impose live load. Okay, and of course, merong self-weight itong WT natin, no? Pero ang gusto ko lang emphasize is in order for us to convert all of this, let's say yung dead load into a uniformly distributed load, gawin ko itin. Ang goal kasi natin, ma-convert yan lahat into a uniformly distributed load ng ganito. Ganyan. Para ang analysis na lang natin, yung analysis natin na ang beam ay subject to a uniform load na ganito. Kasi currently floor load siya, di ba? So how do we do that? So we do that by just multiplying this span. Kumbaga para yung floor area, I mean yung area natin, I mean yung tributary width natin, no, will be simplified into a single point, no? Kumbaga multiply mo to para maging ganito siya. Okay? So that's why dito, yung mga kilopascal, papansinin nyo rin, pag minultiply mo yan ng 1 meter or ng nakametro or meter, magiging kilonewton per meter na yung units. Okay?
floor load times 2.4. Okay, yung equivalent uniform load is just equal to the floor load times 2.4, which is ito, tributary weight. Okay, pero wala, ano yan, no? Para yan sa mga load na binigay. Maliban kasi dun sa dead load, meron pa daw tayong self-weight. So para naman sa self-weight, may binanggit ba? Pero obviously, no, concrete ito. So para sa self-weight, okay, so that will be gamma ng concrete times yung area ng double T. Okay, para maging kilonewton per meter. And ang gamma ng concrete is, hindi binigay, pero kung hindi binigay, gagamitin 24. 24 times yung area. Ayan. Pero ito ay naka millimeter squared, ito ay naka kilonewton per meter cube, di ba? So gawin natin itong meter cube. So paano yun? So di ba sa isang metro, meron tayong 1,000 millimeters. Tapos dahil naka-cube yan, cube din natin. I mean squared pala, kasi area. Squared din natin. Kasi millimeter squared. Okay, and that gives us 4.8 kilonewton per meter. So yun yung ano, self-weight nung double T. Okay? Ano pa? And then kumpitin na rin natin yung superimpose dead load. Kumbaga load analysis muna tayo bago tayo mag-proceed. So, the given was 2.3 kilopascal. So that is W ng superimposed dead load ay equal sa um, yun yan, 2.3. So 2.3 times 2.4. So that is 5.52 kilonewton per meter. And then, of course, yung live load. So, this is 6, no? Ganun ulit, 6 times 2.4. So, that gives us 14.4. Okay. So, ngayon, hahanapin natin yung compute load the stress. So, kumbaga lahat to naka-uniform load na ha. Uniform load na silang lahat. So, computein daw natin yung stress. Saan? Sa top fiber ng midspan. Ay, top fiber ng midspan. Bali, ito yon. Kung ito yung midspan, hinahanap natin to. Top fiber ng midspan. Okay? Pero due to ano lang, due to the initial pre-stressing force and self-weight lang. So, kumbaga, for number 7, ang gusto niya lang ganito. Number 7. Ito yung beam. Ito yung beam. Tapos, ang ipapatong lang natin na uniform load is yung self-weight. Yan lang. Tsaka, of course, meron ditong tendons. Okay, at yung tendon, meron siyang initial pre-stressing force equivalent to 700, okay, 745 kilonewton times 2. No, kasi nga dalawa yung tendon natin. Ay 745 times 2. Okay? Tapos sabi niya initial pre-stressing. So ibig sabihin hindi mo natin i-consider itong loss. Okay? Sige. Alam natin na itong initial pre-stressing force na to ay magpo-produce ng moment, di ba?
Ikaw baga ganito. Ito nasa ibabaw, ito yung original na loading condition. Okay, pero, ito, pwede natin ilagay sa centroid, no? Sa centroid. Pero pag nilagay mo na siya sa centroid, kailangan papalitan mo yung, may eccentricity kasi ito eh, no? So, ng moment. So, yung moment due to pre-stressing force. Okay? Na equal sa P times E or P times eccentricity. So, ano ba yung eccentricity? Ang eccentricity is kung gaano to kalayo mula sa neutral axis niya. Kunyari, yung neutral axis. So, ito yung eccentricity. Okay? So, dito, ito yon. Hindi 75 ba? Ito yon. Kasi ito yung ina-assume natin ng neutral axis. So, ito yung eccentricity. Okay, kumbaga, kung dito mo nilagay yan sa mismong centroid, di ano, wala siyang eccentricity. So ang stress lang na ipoproduce nung tendon is pure axial compression. Okay, pero dahil naka-eccentric siya, so combination siya ngayon ng axial compression and ng moment due to eccentricity. Okay, so computin natin yung moment due to eccentricity. Computin na rin natin to. So 745 times 2. So 1490. Tapos ito is 149. Ano ba muna yung E? So kung titingnan mo sa drawing, yung E natin is 267 minus 75. So 192. Okay, so therefore this is going to be 1490, yung dalawa na yon, times 0.192 para maging kilonewton meter. So 286.08 kilonewton meter. Okay, so ganyan ngayon yung magiging itsura natin. Sa tapos, kumbaga, itong nasa taas, equivalent lang yan dito ha, sa baba. Hindi ko kasi mapagtabi ka na, hindi kasya eh. Pero itong ibabaw, siya itong babaw, same lang. Kumbaga, yung self-weight, walang pinagkaiba. Pero yung initial pre-stressing force, dahil eccentric siya, it will produce a combined axial and bending. Kasi eccentric. Okay? And then from there, hinahanap sa atin, ano daw yung top stress dun sa top fiber at the midspan. So ito yung midspan, ito yung top. Okay? So sa top fiber, kumbaga i-cut ko to ha, itong nasa kaliwa. So kunwari yung midspan, putulin ko na lang ha. Basta ito yung midspan, no? Tapos ang itsura niyan, ganito. Ganyan, di ba? Sa cross sa ano sa section view. Okay? Ito yung tendon. Okay, hinahanap natin yung stress dito sa top. Bali, highlight ko lang. Etong top na to. Ito yun. Okay, so ano yung stress dyan? So ano-ano ba yung mga forces na nag-act dyan? So, well, meron tayo ng compression, PI. So therefore, siguro dito na sa taas. So yung bending, uh, total stress at the top midspan is equal to, so that is, meron tayong compression na 1490. So that is negative 1490 divided by the area of the double T. Kasi compression lang, axial lang, di ba? Ang stress force over area lang. And then, maliban doon, kasi ganito yan, no? Meron tayo na to eh. Nag-aak sa kanya. So, ito na yon. Maliban doon, meron din tayo ng moment gawa ng eccentricity. And as you can see, o nga pala, kaya ko ginawang negative kasi compression. Di ba? Ganun naman yung sign convention natin eh. Pag compression, negative. Pag tension, positive. Yung moment naman, as you can see sa top, ang ipoproduce niya would be negative kasi hinihila niya eh. Nasa tail tayo eh, no? Nasa tail tayo ng moment. So, ito ay negative. I mean, tension, so positive. So, plus. And that would be equal to MC over I, no? So, MC over I. So, yung M natin, ito,
286.08. Tapos yung C natin is tama ba na yung layo nito, yung layo ng fiber from the neutral axis. And sa given sa atin, yun yung 88. No? 88. No? MC over I. So yung C natin is 88 over moment of inertia. Ngayon ng I. So yan ngayon yung combined effect nung eccentric na pre-stressing force. Pero maliban doon, meron pa tayong moment na ipoproduce na itong self-weight naman. Okay, so ano naman yung moment na ipoproduce ng self-weight na yan dun sa midspan? Okay, dahil uniformly distributed yan, tapos ito ay simply supported. Tama ba na yung moment na ipoproduce ng self-weight is just W self-weight L squared over 8. Okay, kasi yun yung moment na napoproduce sa midspan kapag simply supported due to the uniformly distributed load. Okay? So, pwede na natin makompute yan ngayon pa lang. O nga pala, ang span natin ay 7.5, natakpan lang dito, 7.5. Okay, so this is 7.5. So that will give us, ano yung self-weight? 4.8 over 8. Okay, so 33.75. Okay, so ngayon, how does it translate here? So, ang tatandaan natin kapag simply supported, di ba alam nga natin na yung moment dito is WL squared over 8. No? Pero dapat isa pa natin natatandaan na yung moment na yan is positive bending. Bakit? Kasi di ba yung beam natin magbe-bend ng pag ganito. Okay? So positive bending ito. So ano ba ibig sabihin ng positive bending? Ibig sabihin, ganito yung tsura. Ganyan. Nasa top yung compression, nasa bottom yung tension. Okay? So that's why yung effect nitong moment na to sa top will be compression. And that therefore, that will be minus. So, kumbaga, ito yon. Ito naman yung moment gawa nung self-weight. Ito yung moment gawa nung eccentricity. Kasi ito yung PI. Okay, so as you can see, compression naman siya sa top. So that's why negative. So we have 33.75 times 88 over I. So yun na yun. So pag ginompute na natin, that would be negative 1490 over area. So adjust ko yung mga units ha. So yung area natin is 200,000 millimeters. So para maging megapascal to, kailangan ko to gawing Newton, no? Para Newton per millimeter. Pero kung mapapansin nyo, para lang umikli, magka-cancel lang yung times 1,000 no? Tsaka yung times 1,000 sa ilalim. Okay? Kaya yan na lang, no? Para hindi masyado mahaba. Tapos yung susunod na term is yung MC over I. So we have 286.08, ay sorry. 1490 over 200 plus M. 286.08 times 88 over I. Yung I natin, 1880 times 10 to the 6. Okay? Pero, para maging megapascal ito, tama ba na yung kilonewton meter, kailangan mo ulit i-multiply ng 1 million para maging newton millimeter. And kapag titingnan mo yung nakalagay sa calculator, magka-cancel lang yung times 1 million sa taas saka sa ilalim. Para lang umikli ito ha, pero pwede nyo naman ilagay kung gusto nyo. Okay? And then lastly, we have minus 33.75. Again, times 1 million times 88 over
188,000 times 1 million. So magka-cancel lang ulit. So that's why dito, ito na yung magiging stress natin. And ang lumabas, positive, no? So 4.36. Okay, so this means this is under tension. Okay? So that will be our answer for number 7, 4.36. Okay, under tension. Okay? So sa ganito po ba, bawal ipag-add yung mga loadings due to self-weight and pre-stressing since magkaiba? Yes, hindi sila pwedeng ipag-add kasi um, yung loading nitong self-weight ay kilonewton per meter. Tapos itong pre-stressing force is actually concentrated force siya. Tapos iba pa yung direction niya. Downward tong self-weight eh. Ito naman horizontal. Okay, kaya hindi pwedeng pag-addin yun. Okay? Pero siguro ang pwede niyong pagsamahin yung moment. Itong moment na to. Kasi parehas lang naman na multiplier 88 tsaka over I. Pwede niyong gawin 286 minus 33.75. Pero I do not recommend that kasi it beats the purpose ng understanding natin dito sa ano ba yung kumbaga ang importante kasi dito naintindihan natin na sa specific fiber sa beam kada load merong iba-ibang effect. Etong concentrated force, ang effect niya dito, compression, na pure. Ito namang moment due to the pre-stressing force, for this instance, ang effect niya sa top ay tension. Tapos yung moment gawa ng self-weight na downward, ang effect niya dun sa top ay compression. Kaya dito, dun mo ma-identify kung kailan ito positive, negative. Okay? Pero lahat ng yan, nanggaling lang din dito, ha? Yung combined stresses natin is just P over A, MC over I. Diyan lang galing yun. Okay? Tapos magdadagdag lang tayo dito ng addition kung meron pang dagdag na MC over I. Okay? Sige. Punta tayo sa number 8. Compute the resulting stress at the bottom fiber at the midspan. Hindi po pwedeng sabihin guys na bottom fiber lang. Saan? Kasi ang bottom fiber dito, iba ang nararanasan na stress sa bottom fiber dito at dito at dito and so on. So merong specific dapat na location. Okay? Meron dapat specific na location. So, ayan. So, dito sabi niya, bottom fiber sa midspan. So, doon ulit sa midspan, kaya lang sa baba naman. Tapos, due to the service loads and so sa final pre-stressing force, that will be 1 minus 18% nung initial. Kasi pag sinabing final, ibig sabihin, bawas na yung natin. So, di ba, 1 minus 0.18, 82? No, 0.82. Okay? So, number 8. Okay, same analysis. Ito pa din. Okay? Kaya lang this time, ito, is final na, no? Final. So, P final, which is 0.82 nung 1490. Okay, kaya wag na muna natin computein. Tapos, yung moment dito na ipoproduce, final will be, ano ba yung moment natin kanina? 286.08. So again, mababawasan lang ng 18%. Again, wag na muna nating computein. Okay, tapos ito, hindi na lang to self-weight.
Lahat na. Kasi sabi niya, due to service loads eh. So, plus ano pa? Plus superimposed dead load plus live load. So guys, kapag pre-stress, ganitong analysis, hindi nag-aano hindi nagfa-factor, hindi naglo-load factor. Okay, so we just simply add them all together. So that will give us, ilan yun? 4.8 plus 5.52 plus 14.4. So that gives us 24.72. Ayan. Okay, so yan na yun, no? So, bali, sa mid-span ulit, mid-span, okay, so alam natin na meron ditong concentrated, P final, may moment, M final. Tapos meron din siyang positive bending na due to the service load, no? Service load. Okay, na kung saan, equal lang yon sa 24.72 L squared over 8. Kasi sa midspan ulit tapos uniform, ito pa rin yun. Okay, tapos positive bending pa rin yan, no? So, ganito pa rin yung may effect niya. Okay? Pero ang ina-analyze natin this time, take note, is sa bottom. So, dito. So, computing ko lang to. So, that is 173.8125 or 881 na lang. Kilonewton meter. Okay? Sige. So, the bending stress or the total stress at the bottom fiber midspan is equal to yung concentrated muna ulit na lagging compression which is 0.82 ng 1490 over area. Okay, tapos yung ano naman, yung dahil sa final moment due to the eccentric pre-stressing force, ang effect niya compression, no? So that is 0.82 times 286.08. Tapos ano yung C? MC over I, di ba? So yung C natin is ito na, mula sa neutral axis, papunta dun sa fiber na hinahanapan mo ng stress. So yan na yung Y bottom, which is a problem that was 2.67. Okay, so 267 over I. And then yung moment naman due to sa service loads, 173.81. Ang C natin, ano pa rin ha? 267 over I. Pero ang effect niya sa bottom, as you can see from its rotation, is tension. So that's why this will become plus. Okay, and that would give us the total stress. So negative 0.82. So ulitin ko lang yung kanina. Actually, edit ko na lang yung kanina. Yan, dito na lang. 0.82 times. Compression pa rin yan. Compression pa rin to. Ay, compression naman to sa 0.82 times. Ito, gagawin natin 267. Tapos, tension na tong load. Tapos yung moment natin dito is 173.81. And then, this is 267. Okay? Yun na yun. So, that gives us negative 14.74 megapascal. Okay, and the negative sign here is telling us that this is under compression. Okay, so that's why ang sagot natin dito sa next item ay letter A.
And then lastly, what additional superimposed load can the double T carry such that the resulting stress at the bottom fiber at the midspan is zero? So, kung mapapansin kasi natin, nung inanalyze natin yung bottom fiber sa midspan, kung under compression pa rin siya, ibig sabihin sobra-sobra yung binibigay na protection nung tendons dun sa concrete natin. Kasi 'di ba sa concrete, ang goal natin diyan is ma-lessen yung tension dun sa bottom. No, bakit gusto nating ma-lessen yung tension sa bottom? Kasi ang concrete weak sa tension. So tendency is magkakarak yun. Kaya naglalagay tayo ngayon ng tendons para pag niloadan mo na yan ng service loads, kumbaga parang magbabalik lang siya sa dati niya, no? So ayun, no. Bali tinatanong sa number 9, ano pa yung additional load na pwede nating ipatong? So ibig sabihin on top of this, no, pwede ka bang magpatong ng additional distributed load? Okay, so W additional. So ano daw yun? Para yung bottom stress natin will be zero. So actually, ito pa rin yung gagamitin natin na equation. Kasi yan pa rin ay pertaining sa bottom midspan. Yun nga lang, i-set natin to sa zero, tapos aalamin natin kung ano yung moment na ipoproduce netong total na to. Baga tawagin ko itong total. Ayan. Okay, so di ba, meron to ipoproduce na total moment gawa ng mga service load. Okay, so ganun na yung gagawin natin. So again, ito ay 0 equals negative 0.82, 1490 over area minus 0.82, 286.08 times 267 over I plus yung total moment ng service load considering yung additional, and we will solve for this. Okay? So this is now the total moment um that the concrete may carry, no? So 277.6 kilonewton meter. Okay? So kanina yung dahil sa mga service load, ito yung capacity niya. So bali ang mangyayari para ma-compute natin yung additional, no? O di kaya ano muna, convert mo na siya sa W sub T or yung total. So equate natin to sa total L squared over 8. So yung total uniform load would be equal to 39.48 39.48 kilonewton per meter. Eh di ba itong total equal lang yan sa additional plus yung existing na 24.72. So therefore, yung additional uniform load na po pwede ay 14.76 kilonewton per meter. Okay? So sa choices, tignan nyo, meron ditong 14.76. Kung yan yung pinili nyo, mali yan. Bakit? Kasi ang tinatanong, floor load, naka-kilopascal. Okay? Kung naka-kilonewton per meter, tama yan. No? Kaya lang hindi. Ang tinatanong niya is additional floor load. No? So how do we convert this into floor load? Ito. Okay, floor load additional. Okay, so that is 14.76 divided by 2.4 meter. Kumbaga, i-redistribute natin siya. So, galing sa ganito,
i-redistribute natin siya into floor load. So, di-divide mo naman yung length na to, yung tributary width. Okay, so parang pabaliktad. No? So, divided by 2.4. And that gives us 6.15 kilopascal. Okay? Yeah. Yes, this is a trap, no? So, be careful, no? Sa mga ganyan. Tapos, isa pang, pwede nyong gawin dito, maliban sa, ang ginawa ko sa, diba, solve ko to. Solve ko yung total. Pero ganito yan. Isa pang pwede nyong gawin is, di ba doon sa previous item, na-solve na natin yung current na compressive stress dun sa bottom fiber. Eh, di ba ang gusto natin, mag-zero yan. So, kung gusto natin mag-zero yan, bali, magdadagdag pa tayo dito ng isa pa na moment para mag-zero to. At yung idadagdag natin doon is yung additional. Okay? So, copyin ko lang to. Ano to? Alternative lang to. Okay, so, di ba, tinatanong niya, ano yung additional para mag-zero na to eh. Kailangan mag-zero na to. Ayan, zero. So, para mag-zero, kailangan sigurado tayo na meron tayong idadagdag kasi hindi naman yan currently zero eh. Actually, ano siya eh, negative 14.74. So, magdadagdag ka dito ng additional moment times 267 over I. Okay, pero dito ang maganda lang, hindi ka mag-shift solve, hindi ganoon kahaba ita-type mo sa calculator kasi naintindihan mo dapat na ang value nito ay ito. 'Di ba? Okay, kaya lumalabas, masisimplify yung natin, masisimplify yung computation natin into something like this. Zero to, tapos plus yung additional, and dito, mas maikli lang, no? Actually, equate mo lang sila. Okay, so yung M additional times 267 over I equals 14.74. Okay, mas magiging maikli lang yung computation. Pag sinolve natin dyan yung M additional, 14.74 times 1880 over 267, ayan na yung additional moment. Okay? Yan din ba yung hindi natin ito na-solve kanina, no? Hindi natin kinuha yung additional moment. Kasi ang dinirensyon nating additional lang I mean total na uniform load. Pero ito na yung additional moment. So 103.79. So saan mo equate yan? Sa W additional na kagad, L squared over 8. And you should get the same answer. Times 8 over 7.5 squared. So 14.76. Kilonewton per meter. Pero pag ginawa mong floor load yan, same lang. Okay, so kumbaga shortcut kung halimbawa nagigets mo naman na yung current state ng boto merong compression kaya ang ginawa na lang pwedeng i-equate mo na lang to diretso dun sa idadagdag mo. Okay? So sagot dito dapat 6.15.